Isang babae ang naglalakad mag-isa sa mga gibang kalye. Ngunit biglang may kakaibang anino ang lumitaw sa likuran niya. Baluktot at mabangis ang mukha ng kalaban. Sa sandaling makita ang buhay na tao, sumugod sila na parang mabangis na hayop. Maligayang pagdating sa horror film ng pinakabagong DMB na ipapalabas sa 2026. Ang kwento ay dapat magsimula sa isang walang katulad na aksidente sa eksperimento na nagdulot ng napakalakas na electromagnetic pulse na bomb alot sa buong isla. 500,000 residente sa isla ang lubhang nasugatan. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang ganitong uri ng malakas na pulso ay direktang makakasira sa utak at napakaliit ng posibilidad na mabuhay ang mga residente. Ngunit ang bida, si Ava, ay walang pag-aalinlangan na gustong pumunta sa lugar ng kalamidad. Dahil ang kanyang asawa ay nagtatrabaho doon at kasalukuyan ding nakalista bilang nawawala. Kahit napatay na talaga ang kanyang asawa, gusto pa rin ni Ava na mahanap ang bangkay nito. Gayunpaman, ang ginawa ng gobyerno ay nakakagulat. Pagkatapos na mangyari ang insidente, agad nilang isinara ang buong isla. Huwag nang banggitin ng media, kahit ang pamilya ng namatay ay hindi makalapit. Ginawa ni Ava ang lahat ng paraan, at sa huli, bilang isang volunteer na taga-kolekta ng bangkay, nakapunta siya sa isla. Sa katunayan, marami ring gumawa ng katulad niya. Lahat sila ay gustong gamitin ang pagkakataong ito para hanapin ang kanilang nawawalang kamag-anak. Gayunpaman, ang sinabi ng commanding officer ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa mga volunteer. Ang ilang mga namatay ay nagpakita ng abnormal na sintomas. Hindi maipaliwanag, sila ay muling mabubuhay ng walang anumang babala. Upang pakalmayan ang lahat, mabilis na ipinaliwanag ng opisyal na ang mga nabubuhay na bangkay na ito ay mabagal kumilos at hindi agresibo. Bukod pa rito, bawat kalye ay binabantayan ng mga sundalong armado. Natakot si Ava, ngunit nang maisip niya ang nawawalang asawa, nagpatuloy pa rin siya. Matapos makakuha ng kagamitan, sumakay si Ava at ang grupo sa bus ng militar patungo sa quarantine zone upang kolektahin ang mga bangkay. Ang tanawin sa harap nila ay kakilakilabot, puro abo at pagkawasak. Ang dating maunlad na isla ay naging isang nakamamatay na sementeryo. Ang mga voluntaryo ay hinati sa dalawang grupo, at naglakad sa mga kalye para mangolekta ng mga bangkay sa bawat bahay. Maingat na dumaan si Ava sa pasilyo at sumilip sa kurtina. Agad niyang nakita ang bangkay ng isang pamilya ng 3. Napakabilis ng pagdating ng kamatayan, hindi man lang nila naisara ang gripo. Hindi talaga kinaya ng kasama ni Ava ang nakakapanindig balahibong tanawin. Umalis si Lian at lumabas sa hanay ng mga voluntaryo. Ang pangalawang kasama niya ay si Clay. Ang lalaking ito ay mukhang mas walang pakialam. Nang makita niya ang bangkay, hindi lang siya hindi nabagabag, kundi nagbiro pa siya ng ilang salita. Sa ilalim ng impluwensya ni Clay, unti-unting nasanay si Ava sa gawaing ito ng pagkuha. Kahit papaano, nang makita niya ang mga nakakatakot na bangkay, hindi na siya sumisigaw sa takot. Alam niya sa kanyang puso na ang pinakakinatatakutan ng mga voluntaryong ito ay hindi ang trahedya ng mga bangkay, kundi ang makita ang mga pamilyar na mukha sa mga ito. Tinitingnan ng bangkay ang larawan ng kasal sa dingding. Naalala ni Ava ang masasayang sandali kasama ang kanyang asawa. Sa simula, gusto niyang dumiretso sa timog kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa para hanapin siya. Ngunit sinabi ng mga sundalo na hindi pa rin naapula ang sunog doon. Kasalukuyan, nananatili pa rin ang lugar sa ilalim ng ganap na lockdown. Si Ava ay nakapag-ipon lamang ng mga bangkay habang nag-aalala at naghihintay. Nang araw na iyon, siya at ang kanyang kasamang si Clay ay sinira ang pinto ng isang tindahan. Biglang may sunod-sunod na sigawan mula sa labas. Isang voluntaryo ang sumugod sa kalsada at nagsindi ng paputok. Nalaman nilang may nakita silang DMB. Dumating ang mga sundalo matapos ang ilang putok. Kinabahan si Ava. Mabilis siyang pumasok sa kalapit na bodega. Nagliwanag ang flashlight sa sahig, at may ilang bakas ng dugo. Nakita niya ang isang anino na nakatayo sa likod ng estante. Hindi inaasahang may DMB din dito. Gayunpaman, nilinaw ng militar na ang mga ito ay hindi agresibo. Kalmadong nagsindi si Clay ng paputok. Hindi nagtagal, ilang putok ang narinig sa kanyang tainga. Hindi maipaliwanag ang pagkalito ni Ava. Palagi niyang iniisip na ang mga DMB ay maituturing pa ring tao at hindi dapat basta-basta pinapatay. Dahil sa walang awang pagtrato ng militar, lalong nagmadali si Ava na hanapin ang kanyang asawa. Gayunpaman, ang lugar na ito ay nasa pinakahilagang bahagi ng isla, malayo sa pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa. Ilang beses na niyang sinubukang humiwalay sa grupo ng mag-isa habang curfew. Ngunit palagi siyang nahuhuli ng iba. Kahit gaano pa siya kabilis tumakbo, madali siyang matutuklasan ng mga nagpapatrolyang sundalo. Sa huli, hinanap niya ang kasama niyang si Clay at sinabi ang kanyang iniisip. Umaasa siyang sasamahan siya nito sa paglusot sa quarantine zone sa timog para hanapin ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Clay, ngunit agad itong pumayag sa hiling ni Ava.
Kinabukasan, maagang binuksan ni Clay ang isang repair shop. Agad siyang nakapili ng isang motorsiklo. Malayo ang daanan, kaya kailangan nila ng sasakyan. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang ruta, nang hindi napapansin ng isang babaeng may lilang buhok na nakahiga sa lupa. Tahimik siyang nagmulat ng mga mata at biglang tumayo. Nang walang babala, narinig ni Avenue ang ingay at binuksan ang flashlight. Nakita niyang gumagalaw ang bibig ng kalaban at nagkikiskisan ng mga ngipin. Agad na kinabahan ang dalawa at umalis sa repair shop sakay ng motorsiklo. Ang DMB kanina ay nagpakita ng matinding pagiging agresibo, nakaiba sa walang buhay na mukha ng mga nauna. Pakiramdam nila ay maaari siyang sumugod at kumagit anumang oras. Mabilis na nagmamaneho ang dalawa sa highway sakay ng motorsiklo, kahit na maraming abandonadong sasakyan sa daan. Dahil sa liksi ng motorsiklo, palapit na sila sa Southern Quarantine Zone. Gayunpaman, bago pa man matuwa si Ava, biglang preno si Clay at huminto. May nakita pala silang patrol car ng militar sa unahan. Nagkubli ang dalawa sa likod ng sasakyan at tahimik na naghintay na lumayo ang kalaban. Lumingon si Ava at nakita ang isang DMB na papalapit. Biglang may putok ng baril, ang sundalo pala ang bumaril. Ang dalawang maswerteng hindi nakita ay hindi nag-aksaya ng oras. Agad silang sumakay sa motorsiklo at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Habang papalapit sila sa Southern Quarantine Zone, lalong lumalapat ang usok sa hangin. Mukhang hindi nagsisinungaling ang militar. Patuloy pa rin kumakalat ang apoy dito. Mula sa gilid ng bundok, ang tanawin ay parang katapusan ng mundo. Pinatakbo ni Clay ang motorsiklo ng buong bilis, at sa wakas ay nakapasok sa pinakamalubhang na salantang bahagi ng timog. Bago magdilim, nakahanap sila ng isang abandonadong gusali upang doon magpalipas ng gabi. Ngunit pagkaupo pa lang ng dalawa, isang malaking DMB ang sumugod papasok. Sa simula, hindi interesado si Clay, hanggang sa biglang sumugod ang kalaban ng baliw. Biglang may narinig na putok ng baril. Isang sundalo ang biglang lumitaw sa pinto. Pinayuhan niya si Clay na maging mas maingat. Habang papalapit sa sentro, ang mga DMB ay nagiging mas marahas. Nang malaman na sina Ava ay pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng walang pahintulot, iginiit ng sundalong nagngangalang Riley na paghiwalayin sila para tanungin. Hindi inaasahan, pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya, at sinabi kay Ava na iniwan siya ni Clay at tumakas mag-isa. Nagkaroon ng pag-aalinlangan si Ava, ngunit nang marinig niyang handang tulungan siya ni Riley na hanapin ang kanyang asawa, buong tapang pa rin siyang sumakay sa sasakyang militar. Gustong dumiretso ni Ava sa pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa, ngunit iginiit ni Riley na umuwi muna para kumuha ng ilang gamit. Dahil papalubog na ang araw, wala siyang nagawa kundi sumunod sa gusto nito. Tuwang-tuwa si Riley kaya naghanda pa siya ng masaganang hapunan. Gayunpaman, wala si Ava sa mood kumain. Nakita niya sa mesa ang maraming larawan nilang magkasama. Biglang lumungkot si Riley at sinabing nang mangyari ang sakuna. Nasa labas siya para sa isang misyon, kaya nakaligtas siya. Ngunit ang kanyang asawa ay namatay agad. Ang biglaang sakunang ito ay sumayra ng maraming masayang pamilya. Habang nalulunod siya sa kalungkutan, biglang nagbigay si Riley ng kakaibang kahilingan. Iyon ay, isuot ni Ava ang damit ng kanyang namatay na asawa. At sumayaw sila ng isa. Pareho silang nawalan ng mahal sa buhay sa sakunang ito. Walang nakitang dahilan si Ava para tumanggi. Sa saliw ng musika, mahigpit na nagyakapan ang dalawa. Puno ang isip ni Ava ng matatamis na alaala kasama ang kanyang asawa. Samantalang si Riley ay lubos na itinuturing si Ava bilang kanyang asawa. Nang matapos ang musika, napansin niyang hindi suot ni Ava ang singsing na inihanda niya. Puno ng galit ang mukha ni Riley, iniisip na sinira ni Ava ang mainit na kapaligiran. Ipinaliwanag ni Ava na may suot na siyang singsing, at ayaw niyang tanggalin ito para isuot ang isa pa, ngunit hindi ito pinansin ni Riley at unti-unting lumapit sa kanya. Si Ava ay umikot at pumasok sa katabing silid tulugan matapos isara ang pinto. Doon niya natuklasan ang isang patay na babae na nakahiga sa kama. Ang kanyang tiyan ay nakaumbok, marahil ito ang namatay na asawa ni Riley. Naramdaman ni Ava ang lamig sa kanyang puso at mabilis na umakyat sa bintana upang tumakas mula sa bahay. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang hinahabol ng matigas ang ulo na sundalo. Sa takot, nagtago siya sa isang bodega. Sa ilalim ng ilaw ng flashlight, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga nakakadinang DMB sa sulok sa harap. Natakot si Ava at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Napansin niyang papalapit na ang mga yabag ni Riley. May naisip siyang ideya kaya't inalis niya ang kanyang singsing. Pagkatapos, ginaya niya ang boses ng asawa ni Riley, at sinabing hinahanap niya ang kanyang singsing. Ang lalaking ito ay medyo baliw na. Nang marinig ni Riley ang sinabi ni Ava, naloko siya. Naluha ang kanyang mga mata. Sinabi niyang marami siyang nahuling DMB para pag-aralan. Dahil umaasa siyang mabubuhay din ang kanyang asawa. Nagkunwari si Ava na sumasang-ayon, ngunit nang mawala sa pagbabantay si Riley, mabilis niyang inilabas ang inihanda niyang matalim na sandata.
Ang mga mata ni Riley ay puno ng pagtataka, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang leeg at bumagsak sa lupa nang may pagtutol. Hindi pinansin ni Eva ang baliw na ito at kinuha ang susi mula sa kanya. Nang handa na siyang magmaneho palayo, nakita niya ang buntis na asawa ni Riley, na talagang nabuhay. Pinigilan niya ang takot sa kanyang puso, at mabilis na umalis sa pinangyarihan. Sa isang iglap, sumapit na ang ikalawang araw. Nagising si Eva mula sa upuan ng driver. Ang daan sa unahan ay hinaranggan ng mga balakid. Ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi iwanan ang sasakyan at maglakad. Sa isang liblib na kalsada na puno ng mga sasakyan, mabilis na nagpatuloy si Eva nang hindi nag-iisip. Biglang, narinig niya ang mabibigat na yabag sa likuran niya. Isang DMB ang umungol at sumugod sa kanya. Mabilis siyang pumasok sa isang nakabaligtad na bus. Dahil sa hirap kumilos ng DMB, kinuha ni Eva ang isang mabigat na bagay at ipinukpok ito ng direkta sa DMB. Nang makumpirma niyang hindi na gumagalaw ang kalaban, kinuha niya ang isang malaking palakol at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang lugar na ito ay wala pang 6 na milya ang layo mula sa kanyang asawa. Nakahanap si Eva ng isang RV at nagplano na magpalipas ng gabi doon. Sa dingding ay nakadikit ang larawan ng pamilya ng may-ari ng sasakyan. Marahil ay wala na sila. Hindi na malayan, hating gabi na, biglang may kakaibang ingay sa labas. Dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan. Ang resulta ay isang nakakatakot na tanawin. Isang DMB ang naghuhukay ng butas sa lupa. Napansin niyang papalapit si Eva, ngunit hindi siya umatake. Tahimik niyang binuhat ang bangkay ng kanyang pamilya sa butas. Napagtanto ni Eva na ang lalaki ay ang may-ari ng RV. Hindi niya napigil ang lumapit para tumulong. Hanggang sa huli, ang may-ari ng sasakyan, na isa ng DMB, ay tumalon din sa hukay. Tumingin siya kay Eva na hindi kalayuan. Naintindihan din niya ang ibig sabihin ng lalaki at agad na tumulong. Naihatid siya sa huling hantungan, pagkatapos ay inilibing siya kasama ang mga labi ng kanyang mga mahal sa buhay. Kinabukasan, malapit na ang tanghali, sa wakas ay nakarating si Eva sa hotel kung saan naroon ang kanyang asawa. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kalungkutan. Halos wala siyang nakitang sinumang nakaligtas sa buong biyahe. Handa na si Eva sa posibleng masamang balita. Dahan-dahan siyang naglakad sa dulo ng pasilyo at sa wakas ay natagpuan ang silid ng kanyang asawa. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang bangkay na nakahiga sa tabi ng kama. Pinigilan ni Eva ang kanyang sakit at tahimik na umupo sa harap ng kanyang asawa. Umiiyak siya, ngunit napansin niyang walang laman ang daliri ng kanyang asawa. Nasa lababo pala ang kanilang singsing sa kasal. Sa banyo, mayroon ding id ng isang magandang babae sa mesa. Naalala agad ni Eva ang huling pagkikita nila. Gusto niyang sundan ang kanyang asawa para manirahan sa isla, ngunit mariin siyang tinanggihan ng lalaki. May iba na pala itong babae. Hindi alam ni Eva kung dapat ba siyang malungkot o masaya. Naglakbay siya ng libu-libong milya, dumaan sa maraming hirap at panganib, para lang hanapin ang masamang lalaking ito. Biglang may narinig siyang yabag sa likod. Si Clay pala, ang kasama niyang tumakas kanina. Laging nag-aalala ang lalaking ito kay Eva, kaya siya mismo ang pumunta rito para makita siya. Ang dalawang kawawang tao ay umupo sa dalampasigan at nag-usap. Gusto ni Eva na iligtas ang kasal nila ng asawa niya, at gusto naman ni Clay na patunayan sa pamilya niya. Hindi ako walang silbi. Uminom kayong dalawa buong gabi para lang malasing. Kinabukasan ng magising si Eva, tuluyan na siyang nakapag-move on. Muling pumasok siya sa silid ng kanyang asawa, at tinanggal ang wedding ring sa kanyang kamay, bilang palem. Sa kasal na ito, at upang makipagkasundo sa kanyang sarili sa nakaraan. Sa huli, sa tulong ni Clay, inilagay niya ang bangkay ng kanyang asawa sa isang bangka, upang hayaan itong lumutang patungo sa kalayaan. Matapos ayusin ang lahat, bumalik sina Eva at Clay sa Hilagang Base. Sa daan, nakita niya ang isang blonde na DMB at agad niyang nakilala na ito ang asawa ng sundalong si Riley. Ngunit ang tiyan ng DMB ay hindi naumbok, tila may napagtanto si Eva. Sinundan niya ang tingin ng DMB patungo sa isang tumpok ng mga guho. Doon, nakita niya ang isang malusog na sanggol na nakahiga. Nagulat silang dalawa at nanlaki ang mga mata. Kahit na gumuho ang orihinal na kaayusan ng mundo, ang pag-ibig at proteksyon ay maaari pa ring lumampas sa hangganan ng buhay at kamatayan. Mula doon, sa kawalan ng pag-asa, ipinanganak ang pag-asa. Ang pelikulang ito ay walang masyadong kapanapanabik, at madugong eksena, sa halip ay mas nakatuon sa emosyonal na paglalakbay ng bida. Ito ay isang paglalakbay upang hanapin ang kanyang asawa at isang landas din upang iligtas ang kanyang sarili. Sa huli, karamihan sa mga tao ay nangahas dahil sa kanilang pagmamatigas, at natuto at lumago mula sa kanilang mga pagsisisi. Sige, hanggang dito na lang ang pelikula ngayon. Ano ang inyong saloobin? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli.